Another day, another Jayfern's Wife story. Kagabi ay nagsimula ng lumimlim ang aming Ding Fair 5K sweater. Sabay silang lumimlim nitong aming Golden Boy Gilmore Broodhen. Si Pabebe naman ay 6 na pala ang itlog at si Sweetie naman ay 5 na. Ang aming Possum Sweater Broodhen. Ito namang mga sisiw naming month-old ay mga pasaway na. Umaga pa lang ay 2 sisiw na agad ang hiniwalay ni Jayfern at nagpapaluan na. Itong isa ay dito niya sa scratch pen inilagay. Mabilis silang tumapang. Yung mga kasama niya. Dalawa na ang hiniwalay dito. Naku. Si feather picking. Sobrang pasaway ang mga sisiw at natuto na rin mag-feather picking. Pati itong mga puti ay sobrang pasaway na din, nanunuka na din ng mga balahibo ng kapwa nila sisiw. At dahil wala na ngang mapaglagyan, yung isang sisiw ay dito na rin ikinulong sa battery cage ni Jayfern. Hinarangan lang ng plywood sa ilalim para hindi siya sumuot doon. Yung 3 cockerels na iniwalay namin kahapon ay dito rin sa battery cage inilagay ni Jayfern. Itong dalawa, kahit magkatabi sila ay hindi sila nag-aaway. Hinila ni Jayfern ang mga scratch pen ng cockerels para mapainitan saglit. Dito niya pinwesto sa may malapit sa hagdan at mamaya din ay papaliguan niya ang lahat ng mga sisiw. Itong mga nasa folding ay nilagay niya sa screen para mapainitan din. Yung mga month-old pataas lang na sisiw ang papaliguan ni Jayfern. Yung maliliit pa ay hindi pa yan papaliguan. 8 AM pa lang yan at mamaya pang mga 11 siya magpapaligo. Yung 2 broodhen na bagong walay sa sisiw ang una munang pinaliguan ni Jayfern. Yung Ding Fair 5K sweater at yung Possum Sweater Broodhen. Isasalang niya daw ulit yan para sa mga late born naman. Sinunod niyang paliguan ang mga cockerels na nasa scratch pen. Hindi matatanggal ang ano yan. Papabandingan kasi ang mga cockerels na yan. Kaya dapat hindi malaglag ang balahibo sa dulo ng pakpak nila. Dapat may 4 pang balahibong matitira doon sa dulo ng pakpak nila. Pag 3 na lang ay hindi na mababandingan. Pero buti na lang 5 balahibo pa rin sa dulo ng pakpak ang natitira sa kanila. Ito namang mga month-old pababa na sisiw ay sa April pa ang banding nila. Pinaliguan na rin itong mga sisiw at laging nagpapaluan. Dito naman sa scratch pen na nakalagay sa gilid ng bahay namin ibibilad yung mga pinaligo ang cockerels ni Jayfern. Mainit kasi dito. Mabilis lang matuyo ang mga sisiw dahil kakaunti pa naman ang kanilang mga balahibo. Kaya bago magtanghali yan, ay tuyo na ang mga balahibo niyan. Dito naman sa harap ng bahay namin binilad ang 2 broodhen na pinaliguan. Napurga na nga ang 2 yan at mamaya ay bibigyan namin sila ng vitamin B complex at aalpasan na. Bago nga magtanghali ay mukhang tuyo na ang mga sisiw. At bago pa sila maging halhal ay nilipat ko na ang kanilang screen na kulungan sa may lilim. Mukhang tahimik na sila ngayon at kahit masikip ang kulungan nila ay hindi sila nag-aawayan. Mukhang napreskohan na ang mga sisiw. Ito namang mga cockerels ay mukhang tuyo na rin at parang halhal na nga. Kaya kumuha ako ng karton na inilagay sa bubong nila para hindi sila mainitan. Hahanguin na namin sila lahat pagkatapos magpaligo ng mga manok ni Jayfern. Nilagyan ko ng bubong para hindi mababad sa initan. Yung ibang mga cockerels naman ay dito ko sa harap binilad. At dahil uli silang pinaliguan, ayan, hindi pa sila tuyo, kaya nagbibilad pa sila sa init. Hindi ko muna lalagyan ng bubong ang scratch pen nila. Ito naman yung 3 cockerels na hiniwalay namin dahil namamalo. Hindi na sila nag-awayan nung magkakasama ko silang nilagay sa scratch pen para ibilad. Ito naman yung 3 cockerels na papabandingan din ngayon. 2 months pa lang ito, kaya mas maliliit sila sa ibang cockerels. Yun naman yung inahin, 2. Ito naman yung mga cockerels na banded ng early bird. Pinaliguan din silang 3 ni Jayfern. Nakakatuwa sila at malalaki na talaga. Yung ibang early bird banded na cockerels ay hindi na pinaliguan ni Jayfern dahil baka malaglag na ang balahibo sa pakpak nila. Saktong 4 na lang kasi ang natitira. Ito namang isang Possum Sweater Broodhen namin ay nangaagaw ng pugad kaya kinulong dito sa battery cage ni Jayfern para dyan mangitlog. Hindi siya mapakali hanggang sa tumaob na ang ginawang pugad ni Jayfern. Nakatagilid na nga yung karton kaya ibinaba siya dito sa bakanting cage. Talagang mangingitlog na siya at inabangan na nga naming malaglag ang itlog niya. Oops! Yun nga lang, masama ang bagsak kaya nagkaroon ng crack. Hinango na nga namin ang lahat ng cockerels at pinagsama-sama na namin dito sa multipurpose pen. Mukhang wala nang mainit ang ulo dahil wala nang nang-aaway,
tahimik na silang natuka. Halos 24 hours ding nakahiwalay yung mga nang-aaway ng mga cockerels. Sana wag nang uminit ang mga ulo nila dahil isang araw na lang ay babandingan na sila. Ito namang mga month-old namin ay talagang pinasasakit na ang ulo ni Jayfern. Sobrang kukulit na. Sa multi-purpose pen na rin ito ilalagay kapag nasa range area na yung ibang cockerels. Baka pag maluwag na ang kulungan nila ay hindi na rin sila mag-awayan. Inilipat ko na nga sila sa scratch pen at pinatanggal ko muna ang inumin nila kay Jayfern. Galing kasi sila sa initan, hindi muna sila pwedeng uminom ng tubig at baka magkasipon. Ito, lalaki talaga ito. Ayan. Parang bullet yun. Parang bulik. Nagbubulit mo. Oh, Pero hindi masyado. Yung ulok, ito. lalaki yan. Laking palong. Mga lalaki yun. Puti. Bugal pa kaya. Malaman mamaya. At dahil tanghali na, gutom na nga ulit ang mga sisiw. Nakasingaw na nga ang init sa katawan nila, sana naman ay hindi na sila mag-awayan. Pero mukhang ganun pa rin. Bandang 1:30 ay hinangon na rin namin ang mga banded ng early bird. Pero bago ko sila ilagay sa fly pen, ay binigyan ko muna sila ng vitamin B complex para lalong bumuka ang mga katawan nila. Sabay-sabay na silang aalpasan doon ng mga cockerels sa range area. Bibigyan din namin ng B complex yung mga cockerels na babandingan bago alpasan. Hindi mo na ngayon dahil lalong mag-aawayan lang. Ayan, pipito na lang silang magkakasama dito. Akala namin na pinaliguan na ay kakalma na. Ay lalong dumami ang namalo. Dito nga muna sa battery cage nilagay ni Jayfern yung 4 na pasaway. Ang iinit ng ulo kahit bagong ligo. Hindi talaga sila mapigil mag-awayan. Patuka mo. Buti pa itong mga cockerels, hapon na ay tahimik pa rin. Wala pa rin nag-aawayan. Pasan mo na. Pagkatusukan ka ko na. Binigyan ko din ng vitamin B complex ang mga inahin at pagkatapos ay pinaalpasan na ni Jayfern. Ito naman yung Ding Fair 5K sweater at binigyan ko nga din ng vitamin B complex. Pagkatapos ay inalpasan ko din. Magaganda ang katawan ng aming mga broodhen kaya maya-maya lang ay magpapababa na ulit yan. That's all guys. Thank you so much for watching. Please like, share, and follow for more. See you on my next video. Bye!